Po, Padre, may lilinawin lang ako. Good yes. evening, Father. Good evening, May bro. lilinawin lang ako, Father, tungkol sa ano. Yes, Father. Ah, meron kasi akong Father, kay kay Bro Jando na tawag nito na picture nung sa kasal ko. Ay, ano pala yun, Bro? Ay, Father, resibo sa kasal ko dati. Hmm. Ngayon, Yan, magandang tanong yan, hinahanap ko magandang kung tanong yan. Sige, palisagutin mo. hinahanap ko noon sa kung nasagot na sa replay, pero parang hindi pa nasagot yata to, Bro Jando, no? Ay, hindi ko sinagot yun, baka rin makakasagot nun eh. Oo. Kasi hindi ko alam kung hindi ko na maalala, bro, kung dami kasing nangyari noon na medyo pangit na alala, kaya hindi ko na maalala kung kami ba nagpe-schedule kasi noon, 'di ba, tinutulig sa tayo ni Father, si ano ba yung MCJ na yun, si Larry Silva yata, na sinasabi niya mga sakramento natin may bayad. Mm-mm. Ngayon nasa akin pa yung yung resibo noon, pinicturean ko tapos sinin ko kay Bro Jando, tapos tinanong ko sa kanya, pero hindi pa pala nasagot. Ang may Mm-mm. nakalagay kasi doon, Padre, na yung resibo is bali ang binayaran ko doon nasa 2,450, may kasama ng decoration sa simbahan, Mm-mm. donation, tsaka Bible. Yun Mm-mm. yung breakdown po doon, Padre. Ang Ngayong tanong mo, pero bro. ang tanong ko doon, Padre, ano bang masasabi natin doon, Padre? Bayad ba yun yung tungkol doon, yun yata yung tinutulig sa ni mga Mm-mm. kapatid natin sa kabilang pananampalataya. Mm-mm. Yun ang tanong mo. Kapatid na... Saan ka ngayon, bro? Nasa Cute Baguio ng ako, Bagyo. Padre. Kaya pala. Cute ng Bagyo. Una-una, bro, yung mga sakramento, hindi yun mabili. Dahil hindi yun mabili. So yung resibo na natanggap mo, yan po ang gagamitin sa operation ng simbahan. Pangbayad ng kuryente, no? Pang allowance sa mga staff natin dahil may pamilya din sila, di ba? At yan ang kunin na mga gasoline allowance sa mga pare dahil hindi mo na makita no yung pare naghabal-habal driver. So lahat ng operation, yung dito bro, merong tinatawag na BEC every week dito sa Bohol, every week po, meron tayong every month merong 20 pesos. Bawat pamilya po, 20 pesos ah. And then kung Padre. hindi ka magbibigay, so marami kayong buwan na hindi na obligasyon natin yan, 20 pesos lang. So kung 10 taon ka na hindi nagbigay ng 20 pesos every month, hindi malaki na yon. So dito sa Diocese of Tagbilaran, kung i-divide mo ito 30 days, 20 pesos Jando divided by 30, ilang piso lang yon, centavos lang yon, di ba? Every day, bro. Centavos lang yung ibinigay mo sa Opo, Panginoon. Padre. Pero 10 taon ka na hindi nagbigay every month, 20 pesos. So maging malaki na yon, bro. So yun ang kunin, bro, dito sa Diocese of Tagbilaran, ha. Example, merong pupunta sa akin, Father, ang laki ng nabayaran ko, 5,000. So ilang buwan ka na ba hindi nagbigay ng 20 pesos? Mga 10 taon na din, Father. Kaya pala. Just imagine na 20 pesos lang yan, bro. Pero naging mabigat yon dahil hindi mo binigay every week, bro. 5 pesos lang yan. Every week, 5 pesos. Dito yan sa context namin, ha. Hindi ko alam ah ano yung paraan. Kung pupunta ka sa ibang sekta, bro, 10% every month. Just imagine na 10% every month. Kung may 10,000 ka, 1,000 pesos dyan, ibibigay mo sa simbahan. Pero sa atin, 20 pesos lang. And then kung magpa-binyag ka, nagpakasal, ilang taon ka na hindi nagbigay ng 5 pesos every week. Hindi. Maging malaki na yon. Hindi yon bayad, bro. It is our obligation to the church. Dahil hindi na makafocus yung mga pari sa pag-administer ng sacrament. Wala namang pari na naging bagger sa mall. Wala ding pari. So yung mga binibigay natin na arancel sa iba,
ay hindi yun pangbili sa sakramento dahil walang kapantay na pera, bro. Ang bautismo, walang kapantay katumbas. Kahit, kahit ano pa, diamante, hindi yan makatumbas sa sakramento, bro, because it is a spiritual blessing, it is a spiritual graces. Kaya nga, walang bayad yan, bro. Yung binibigay mo, yan ang ating monthly obligation sa simbahan. Paano maging ma-operate yung maputulan tayo ng kurente, bro? So, inaali natin yan sa simbahan. It is love offering, bro. Kung may resibo, it is for the sake of transparency, bro. Na ito yung natanggap galing sa mga parokyano sa parokya. Para yung pari hindi maging corrupt. So, kung tingnan yun sa obispo, okay. Yung financial report ng paring iyon. Bakit may resibo, bro? Para transparent yung parokya. Para kung titinan na yung pare, walang corruption yung paring ito. Dahil may allowances na yung mga pare, katulad dito sa bro. Kaya may resibo, bro. Hindi yun bayad sa sacrament. It is our monthly obligation. Pero naging libo-libo na dahil every month hindi ka nagbigay sa simbahan eh. 5 pesos every week. Katulad dito sa parokya ko. 5 pesos every week, bro. Ipagkait mo ba yan sa simbahan? 5 pesos lang? Para pambayad sa kuryente natin? Gusto mo ba wala na tayong ilaw sa pagsamba mo? Wala na tayong microphone? Hindi na nagagana yung microphone? So, yan lang po. Pangbayad natin sa mga maintenance sa simbahan. Paano? Yung maintenance natin, kung wala nang maganda, hindi nasira na yung ating mga upuan. Paano yon? Nasira na yung mga pintura. Paano yon? Doon kukunin, bro. And then, doon din kukunin yung allowances ng mga pare. Yung health services ng mga pare. Yun, bro. Yung resibo, bro, for the sake of transparency yon. Nagaling sa'yo, nakabigay ka ng 2,500. Pero, ilang taon na yon? Isang buwan lang, bro. Kung Father, oo. mai-share ko lang din nung kami magpakasal ni Mrs. to, no, so wala kasing confirmation ko, so magpapakonfirm ako noon. That was like bago ko nakarating dito sa Japan, Father. Yung may nag-offer lang sa St. Michael Parish Church, kung alam niyo yun, sa tabi ng Malacanang, nandun lahat yung mga every Thursday yata may nagpa-compile doon. Ang nakalagay na ngayon doon, kasi dahil nga tinutulog sa tayo ng mga ibang sekta, ang nakalagay doon sa cashier ngayon, donation 600. Hindi na nakalagay payment. Yes. So, inano na ngayon yan, donation na yan, brother. Ngayon panahon na to, donation ang tawag yan. Kasi nga nami-misinterpret na payment. So, yun po, actually totoo yan, donation. Kaya nakalagay daw, Father, pansin niyo, sabi niya para dun sa sa Bible, para sa kung ano-ano mga gagawin yata, malinaw naman yung sabi niya, Father, no? Nandun naman para dun yun. Praise the Lord. Exactly, Padre. Exactly, Padre, yung sinabi ni Bro Angel. Ganun siguro kaya tinutulig sa tayo ng mga ibang Nagtusiligsa sila, hindi nila alam eh. Nagilang silang nag-create ng mga kwento na hindi nila alam. Tawarin na lang natin. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Sasagot na ako. Bro. Tapos, Padre, is follow up doon sa yung may tawag nito, yung sinasabi nila Bro dyan doon na yung tungkol sa penalty. Halimbawa, taga rito ako, dito ako sa Baguio, tapos gusto kong dyan sa Bohol ikasal, yun yung may penalty po, Padre. Ganun ba yun? May penalty Kasi yun. may paris ka dito, bakit ka po? Bro, dapat doon ka magpakasal sa parokya mo. Sa Baguio, dapat ikaw nandito, hindi ka naman kailangan punta sa Bohol. Yes, kailangan dyan ka sa Baguio magpakasal. No? Dahil pareho naman lang yun. Parehong pari, parehong sakramento. Bro. No, Padre. Dahil gusto ng simbahan, doon ka magpakasal sa parokya mo. Bro. Maginaw, Padre. So,